Alam niyo po, madadaldal kayong mga congressman. Lahat ng ginagawa ni BP Sara kahit hindi kasiraan, pinansisira nyo. Halimbawa, yung lintik na 11 days na paggastos ng 125, ilang taon yung sinasabi yan? Ilang taon? Ang tanong, nakasama ba sa kaso nyo yun yung 11 days na ginastos? Hindi. Kasi wala namang paglabag dun sa 11 days. Kahit na isang araw nga, pwede yan eh. Billion nga, pwede kang gumastos ng isang araw eh. Gumagawa kayo ng mga issues, dyan lang kayo nagsimula. Ginastos, 11 days lang. Oh. Tapos, naghanap na kayo na naghanap. Unang taon pa lang ni BP Sara bilang Vice President, hinahanapan nyo na ng butas. Hanggang ngayon, ang nakita nyo pa lang, Mary Grace Piatos. Nakakita kayo ng Madriaga kasi kinausap ni De Lima, kinausap ng kung sino-sino. Antindi, no? Yun na ang kaisa-isa nyong testigo. Yung iba testigo yan dahil OWA, di ba? As usual. Yung iba testigo dahil NBI chairman, NBI chief. Yan yung punto namin eh. Etong mga congressman na to, hanggang ngayon wala silang masabi na tunay na kasalanan ni BP Sara. Lahat ng tao alam po, yan talaga pinupuruhan nila. Ang pinupuruhan nila, alam nila na wala naman talagang problema yung Mary Grace Piatos. Hindi nyo po makukonvict dyan si BP Sara sa Mary Grace Piatos. Dahil maski kayo alam yung po yan alias. At lahat po ng tao sa gobyerno alam po na may mga confidential agent. Alam na po ng mamamayang Pilipino na si Mary Grace Piatos ay isang confidential agent. Alangan namang ipangalan. Alangan namang pangalanan, di ba? Ngayon, unexplained wealth, wala lang. Bakit? Ano yung wealth na unexplained? Ay hanapin pa namin sa salin. Ikukumpara pa namin kung yung binayaran niya bang buwis. Alam niyo po ba, pag nagkataon kung ano po yan? Kunwari, may binayaran siyang buwis. O di, pagbabayarin lang po siya. Ano ba yung gusto niyong malaman? ITR, income tax return. Meron siyang hindi nabayaran na buwis? Wala naman po sa kaso niyo yun. ITR, kasi nagbabayad siya ng buwis ng ganito, eto lang yung dineklara niya sa salin. Ang tanong po, meron po bang kaso pag hindi mo na ideklara sa salin? Pwede mo na ngang i-correct ngayon yung salin eh. Kung meron kang hindi na ideklara. 32 million ang bumoto dyan. Halimbawa, hindi niya na ilagay. Nakabili pala siya. Yung halimbawa kay kay, alam nyo na ang bababaw po nung kay Corona eh. Asan dito yung parking po ng kondo. Hindi na ilagay. Puta, yun lang. Ang tanong, yan ba ill-gotten wealth, yung parking na yun ng kondo kay Corona, ill-gotten wealth? Kasi po, dapat ninakaw ni BP Sara, patutunayan nyo na ninakaw niya. Hindi lang po yung hindi diniklara. Bakit hindi diniklara? Dahil ba ninakaw? Utang. Yan lang yung bintang nyo kay Corona eh. Yung presyo ng bahay at lupa niya, hindi nakalagay doon. Yun lang po. Yung mga binibintang ninyo. Hindi nakalagay yung parking lot ni Corona. May parking lot sa kondo, hindi nakalagay yung parking lot. Halimbawa, ganun lang po kabababaw. Kaya yung pasya ng korte, walang ninakaw si Corona. Pero patay na yung tao. Namatay na po sa buwisit sa ginawa nyo. Dapat may balik eh. Diba? Dapat yung mga congressman na mag-aakusa,
na walang patayan katulad nito. Ang dadaldal po ng mga yan sa Mary Grace Piatos, naglalabas pa ng mga props. Meron po bang sinabi si Tabingi? Total, mahilig siya mag-props eh. Tanong ko po sa inyo, meron bang sinabi si Tabingi na ninakaw ni BP Sara? Meron bang unexplained wealth? Meron po bang, ano po ba yung unexplained wealth? May yaman siya na hindi ma-explain. Ano po yung sinasabi ni Tabingi? Si Tabingi na lang. Kasi mahilig siyang mag-Mary Grace Piatos eh. May props pa siya eh. Ano yung props niya na pinapakita na yun yung yaman ni BP Sara na unexplained? Wala. Wala silang maipakitang props, kaya nga sila maghahanap. Bawal po yan. Luistro. Bawal yan. Ano ba yung sinasabi mo, Luistro? Ano yung sinasabi mo? Na hindi kayo para daw hindi sila pumapil na trial. Ikaw nga nagsabi na mini trial yan eh. Nung na-realize nyong lahat na bawal trial, sinasabi nyo na ngayon hindi yan trial. Kayo po ang nagsabi na yan ay mini trial, hindi po yan si BP Sara. Ang sinasabi ng kampo ni BP Sara, ang ginagawa ninyo ay isang fishing expedition. Wala kayong ebidensya. Kung may ebidensya kayo, nilabas na yan ni Tabingi. May props na si Tabingi. Halimbawa po, meron kayong sinasabi, eto halimbawa ng mga unexplained wealth may pinagbibintangan nyo na may-ari siya ng mga condominium. Kasi billion po eh. Ay condominium mansion. Ang mansion po sa Forbes Park, pinakamura billion. Wala pong milyon lang, daang milyon, wala na po yan. Billion po ang pinakamura na bahay at lupa dyan sa Forbes Park. So, kung billion yan, tama nga naman. Kasi 88 million lang yung salin, may unexplained wealth. Diba? O asan yung bintang nyo na unexplained wealth? Asan yung binibintang nyo na pag-aari ni BP Sara? Dapat may props na si Tabingi niyan. Meron nang ilalabas yan. O eto po, merienda. Ilalabas niya sa kahon ng Mary Grace. Mary Grace, ilalabas niya. Ay, Forbes Park Mansion. Asan yun? Wala. Kasi wala kayong bintang. Ang tagal-tagal na. Taon na kayo naghanap, wala pa rin kayong makita. Kung sisiraan nyo po si BP Sara, kung ang purpose nyo po ng pag-conduct ng hearing, sisiraan si BP Sara, kahit na po anong sabihin ni Madriaga, wala na pong talab yan. Naintindihan nyo? Wala na pong talab. Ang dami na po nanira kay Tatay Digong eh. May talab ba? Wala. Popular pa rin hanggang ngayon si Tatay Digong. Si BP Sara, sisiraan nyo? Kay Madriaga? Nakakabwisit lang kasi ang epal-epal nyong lahat, parang tama yung ginagawa nyo. Kung tama yung ginagawa nyo, bakit nyo binabatikos na lumapit si BP Sara sa Supreme Court? Pinipigilan ba kayo na dalhin yan sa Senado? Hindi. Kaya kayo pinipigilan kasi wala kayong ebidensya, maghanap kayo ng ebidensya, fishing expedition. Ang dami na po nagsasabi, mismo yung membro nyo, Rufus Rodriguez, sinasabi na wala. Ngayon, kinakatwiranan, pag hindi kami nag-hearing, hindi namin malalaman kung may probable cause. Imagine, kung wala kayong makikitang probable cause mula po sa ebidensyang binigay ng complainant, wala po kayong karapatan na magsabi na may probable cause kung wala kayong nakikita. Tandaan po ninyo, hindi po hinala ang mga kaso. Dapat po yan may ebidensya. Sino po ang magbibigay ng ebidensya? Kayo ba ang maghanap ng ebidensya? Dapat? Hindi. Dapat
magpapasya kayo sufficient in substance, in forms, in kung ano pa man. Pag sinabi pong sufficient, sapat na ang ebidensya nyo. Sa lahat po ng sapat, kayo ang kulang-kulang. So pinapatunayan nyo lang sa pagkukondak ng hearing na wala talaga kayong ebidensya. Ngayon kung ano-ano sinasabi nyo, hindi naman kami magpapa-cross-examine, wala kaming pakialam. Si Madriaga iharap namin, wala kaming pakialam. Mag-hearing kayo, wala namang pumipigil sa hearing nyo eh. Ang pinipigilan po ng kampo ni BP Sara, yung fishing expedition, yung nagpapasabpi na kayo ng mga dokumento. Ano sabi ni Escuña? Bawal dagdagan yung ebidensya ng mga complainant. Bawal dagdagan. Kung ano yung ebidensya nila, yun na yun. Paano yan? Madidismiss yung kaso dahil kulang ang ebidensya? Talagang ganun. Lahat po ng kaso dapat dinidismiss kung kulang ang ebidensya. Lalo na kung yung kinakasuhan ninyo, lalo na po kung impeachment. Dapat po mahigpit sa impeachment. Bakit? Kasi po ang ini-impeach ninyo ay pinagtiwalaan ng 32 million. Ilan lang kayong bumoto para gusto nyong impeach si BP Sara? 54? Ikumpara nyo nga yung 54 na tao sa 32 million. Ngayon, para matupad yung kagustuhan ng 54 na tao, maghanap yung 54 ng ebidensya. Dahil walang ebidensya yung nagre-reklamo. Simple lang po yan.